Pulis na tatay ng biktima inaresto na. Ano-ano ang mga hakbang na gagawin ng NBI para alamin kung sino ang tunay na mastermind at kung sino ang dapat sampahan ng kaso? Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Alamin muna natin ang inyong opinyon. Mga ka-star, kanino kayo mas naniniwala? Sino sa tingin ninyo ang totoong mastermind? Ang inaanak ba? Ang dismissed na dating pulis? O ang mismong ama ng biktima? I-comment lang sa ibaba ang inyong opinyon mga ka-star. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay hinuli na ng mga awtoridad si John Molinido, ang ama ng 8-year-old na batang biktima. Ang pag-aresto ay naganap matapos siyang idawit ng mga suspek at person of interest na nauna nang naaresto sa kaso. Si John Molinido ay ama ng biktima at asawa ni Diane Molinido. Ayon sa investigasyon, idinawit siya ng mga suspek na kinabibilangan ng isang babae na inaanak ng biktima at ng asawa nitong isang dating pulis na awol at kalaunay dismiss na sa serbisyo. Dahil dito, mas lalong umiinit ang tanong sa likod ng krimen. Paano susuriin ng NBI kung totoo o hindi ang alegasyon ng car agent laban sa ama ng bata? Sa puntong ito ng investigasyon, sinasabi ng car agent na mayroon umanong mga tawag o call log sa pagitan niya at ng ama ng bata, at ang mga tawag na ito ay ipinadelete umano sa kanyang cellphone sa utos ng ama, na itinuturo ngayon bilang mastermind. Ang tanong, paano malalaman ng NBI kung ito ay totoo o kasinungalingan lamang? Una, hindi agad tinatanggap ng NBI bilang katotohanan ang pahayag ng isang suspect. Lalo na kung ang pahayag ay naglilipat ng sisi sa ibang tao, posibleng paraan para gumaan ang sariling kaso, o self-serving statement. Sa halip, ang pahayag ng car agent ay itinuturing lamang na allegation na kailangang patunayan ng ebidensya. Unang hakbang, pagkumpiska at forensic examination ng cellphone. Kapag sinabing may ipinadelete na call logs, agad na kinukuha ng NBI or PNP ang cellphone ng car agent at iba pang sangkot. Isinasailalim ito sa digital forensic extraction. Dito sinusubukang i-recover ang deleted call logs, tukuyin ang dates, oras, at tagal ng mga tawag, suriin ang metadata ng device. Mahalaga ito dahil kahit burado na sa mismong phone screen ang tawag, maaaring may bakas pa sa internal storage ng cellphone. Ikalawang hakbang, paghingi ng call detail records QCDR. Sa telco, kung sinasabi ng car agent na may tawagan talaga, ang NBI ay hihingi ng court order o subpoena para makakuha ng call detail records mula sa telecommunications company. Sa CDR makikita kung may tawag nga bang naganap, sino ang tumawag at sinong tinawagan, kailan at gaano katagal ang tawag. Dito pa lang, madaling mabubuking kung nagsisinungaling ang car agent dahil ang telco records ay independent at hindi kontrolado ng suspect. Kung walang lumabas na tawag sa telco records, mahina agad ang alegasyon. Ikatlong hakbang, cell site or tower location analysis. Bukod sa tawag, sinusuri rin kung magkalapit ba ang lokasyon ng car agent at ng inaakusahang mastermind sa mga oras na sinasabing may komunikasyon. Sa pamamagitan ng cell tower data, malalaman kung saan naroon ang phone sa oras ng tawag. Makikita kung consistent ang lokasyon sa sinasabi ng suspect. Kung hindi nagtutugma ang oras, lugar at galaw, bumabagsak ang credibility ng pahayag. Ikaapat na hakbang, cross-checking ng testimonya, hindi hiwalay na sinusuri ang pahayag ng car agent. Ikinukumpara ito sa pahayag ng iba pang suspects, CCTV footage, travel records, financial transactions, at iba pang ebidensya. Kung ang kwento ng car agent ay paiba-iba o taliwas sa ebidensya, malinaw sa NBI na may pagtatangkang iligaw ang investigasyon. Ikalimang hakbang, pagsusuri sa motibo at pakinabang. Tinitingnan din ng NBI kung ano ang makukuha ng car agent sa pagturo ng mastermind. May inaasahang plea deal o pagbawas ng pananagutan o may personal na dahilan para magsangkot ng ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang simpleng itinuro lamang para ideklarang mastermind ang isang tao. Tungkol sa voice recordings, mahalagang linawin. Ang mga telco at ang NTC ay hindi basta nagtatago ng mismong boses ng tawag. Ang karaniwang available ay call logs, oras, tagal, at cell site data,
Ibig sabihin, ang sinasabi ng car agent ay masusuri hindi sa boses, kundi sa records at patterns ng komunikasyon. Sa kabuuan, malalaman ng NBI kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ang car agent sa pamamagitan ng forensic analysis ng cellphone, telco call detail records, cell tower data, corroborating evidence, at consistency ng testimonya. Kung walang matibay na ebidensyang magdurugtong sa ama ng bata sa aktwal na plano at komunikasyon ng krimen, hindi sapat ang alegasyon ng isang suspect para patunayan ang pagiging mastermind. Kung ang komunikasyon ay dumaan sa messenger, iba pang chat apps, o regular na SMS, may paraan ang NBI para masuri at minsan ay ma-recover ang mga ito, kahit pa na-delete na. Unang hakbang ang forensic extraction ng cellphone. Kahit burado na sa mismong app, may pagkakataong may bakas pa sa internal storage ng device tulad ng timestamps, contact IDs, fragments ng mensahe, at metadata, lalo na kung hindi pa na-overwrite ang data. Para sa messenger at chat apps, hindi karaniwang nakukuha ng telco ang mismong laman ng usapan. Ang ginagawa ng NBI ay paghingi ng legal request o court order para sa account-related data, kung available, gaya ng login history, timestamps, at device links. Hindi laging nare-recover ang buong conversation, pero napapatunayan ang pattern ng komunikasyon, kailan, gaano kadalas, at kanino. Forensic analysis ng device para sa local cache at artifacts. Para sa SMS o text messages sa SIM, kahit deleted na sa phone, pwedeng i-recover ang deleted SMS artifacts sa device. Humingi ng call detail records, CDR, sa telco sa pamamagitan ng court order. Karaniwan, metadata ang makukuha, sino ang nag-text, kailan at gaano kadalas. Hindi ang mismong laman, pero sapat ito para i-corroborate ang testimonya. Mahalaga rin ang cross-checking. Ikinukumpara ang phone forensics sa telco records. Tinitingnan ang consistency sa CCTV, lokasyon, cell tower data, at testimonya. Kung may komunikasyon ngang naganap, lalabas ang bakas sa isa o higit pang source. Sa kabuuan, kahit na-delete ang chat sa messenger, apps o SMS, may posibilidad pa ring ma-detect ng NBI ang komunikasyon sa pamamagitan ng device forensics, telco metadata, at legal data requests, at dito nalalaman kung totoo o hindi ang sinasabi ng suspect. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan niyo ang video, please like and share. At kung anuman po ang inyong mensahe para kay Eman or sa pamilya Pacquiao, please comment down below. At syempre, huwag po kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa mga bagong upload dito sa ating channel. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik, mga ka-star. Hanggang sa muli.